Ang mahabang parusa kay Vitaly sa Pilipinas. April 2, 2025, sumugod ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang hotel sa Pasay City para hulihin ang Russian live streamer na si Vitaly Zrodovetsky. Ano ang kasalanan niya? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. Huli gamit ang kanyang sariling camera ang kanyang mga panggugulo sa mga kalye maging sa isang business district sa Metro Manila. May enforcer na tinangayan niya ng motor, guard na pinagtripan at nagnakaw ng electric fan. Paanong sa mga kasalanan na ito ay nanganganib ang Russian vlogger na tumagal sa kulungan sa Pilipinas ng 24 years? Tara, pag-usapan natin yan. Vitaly Zrodovetsky. Marahil pamilyar ka na sa kanyang pangalan dahil hindi siya unang beses na naaresto, kundi maraming beses na at ang kanyang pinakamalaking krimen ang magpapansin. Nakatira si Vitaly sa Florida pero ipinanganak sa Russia, lumaki din sa Ukraine at pagkatapos lumipat siya sa Florida, USA noong 14 years old siya. Hilig niya ang pag-skateboard dati pero tumigil siya dahil sa injury. Kaya noong 15 years old siya, nagsimula siya magtrabaho bilang basurero, naging sign spinner, tapos naging busboy o tagalinis ng mesa sa isang restaurant. Noong 18 years old na siya, sinubukan niya na ang mga kakaibang trabaho tulad ng pagiging adult film actor. Pero hindi niya ito masyadong nagustuhan, kaya gumawa na lang siya ng sarili niyang content. Unang nag-vlog si Vitaly taong 2011. Nag-post siya ng kanyang mga prank videos sa mga video streaming app. 2012, sumikat si Vitaly dahil sa kanyang Miami zombie attack prank. Nag-costume siya bilang zombie at nanghabol ng mga tao, lalo ng mga black na mga residente. Maraming natawa pero maraming nag-react na parang ginawa niya lang ito para mang-insulto. Dati na rin kasi siyang nagkaroon ng issues sa mga prank na parang pinapahiya niya ang mga black individuals, tulad nung inakusahan niya ang mga ito ng pagnanakaw. Noon pa lang, madalas na rin siyang maaresto. Tulad ng nangyari sa Boca Raton Resort, naglagay siya ng briefcase at sinabihan ng isang lalaki na tila may bomba ito sa loob, kaya nagpanic at naggalit ang lalaki. Nang malaman na prank lang, nagkagulo at naaresto si Vitaly, hanggang sa nabasura rin ang kaso kinalaunan. Noong 2014 naman, biglang sumugod si Vitaly sa gitna ng football field sa 2014 World Cup Finals sa Brazil habang naglalaban ang Germany at Argentina. Nakunan nito sa kamera at agad siyang nabalita sa buong mundo. Noong 2015, muling naging viral si Vitaly matapos tumalon at magsayaw-sayaw sa bubong ng sasakyan ng dating Prime Minister ng Croatia habang ito ay papalabas sa kulungan. Nasira ang sasakyan at nagalit ang mga taong nakakita sa kanya na sinabing sobrang pagka-attention seeker ni Vitaly. 2016, nang sumampa siya sa Hollywood sign sa California, hinuli at inaresto siya dahil sa trespassing at todo post pa siya sa social media nang nasa tuktok na siya ng letter D. Pero pagkatapos makapagpiyansa, nakalaya siya kaagad. Wala pa rin siyang kasawa-sawa sa paggawa ng kalokohan. Sa kaparehong taon, sumugod ulit siya sa court sa Game 4 ng NBA Finals. Bigla siyang tumakbo mula sa upuan, papasok sa gitna ng laro habang walang damit pang itaas at may nakasulat na "Trump sucks" sa dibdib. Mabilis siyang hinuli ng security at kahit na aresto, hindi siya nagtagal sa kulungan at nakalaya na naman siya kaagad. Taong 2017, bigla na namang sumugod si Vitaly sa gitna ng field sa World Series. Agad siyang hinuli at inaresto. At nakalaya. Pati sa Egypt na may mahigpit na mga patakaran, hindi siya nagpapigil. Inakyat niya ang Pyramid of Giza noong 2020 at nagpost ng video sa social media. Hinuli siya ng mga pulis, pinagmulta at nakulong ng 5 araw. Noong 2020 sa Miami Beach, sinaktan niya at binugbog ang isang random female jogger na nagresulta sa seryosong physical injuries. Arestado na naman si Vitaly. Kinasuhan siya ng felony aggravated battery. Sa kabila ng mga kaso ni Vitaly sa iba't ibang bansa, patuloy pa rin siyang gumagawa ng content na nakaka-engage at nakakagulo na nagbibigay sa kanya ng milyon-milyong views at malalaking kita. Sapat para makapag-ipon para sa susunod niyang piyansa. Masasabi siguro nating immune siya sa kulungan. Bukod sa YouTube, nagla-livestream din si Vitaly sa iba't ibang mga platforms para sa predator hunting content. Kunwari, nakikipag-meet siya sa mga lalaki na akala ay nakikipag-usap sa menor de edad para ilantad sila online.
Kasama niya minsan ang celebrity guests at pinapakita niya ang mukha at pangalan ng mga suspect. Maraming nagdududa kung scripted o peke ang ibang eksena at may mga inosenteng taong naparatangan tulad ng Hollywood screenwriter na nag-file ng kaso sa kanya. Bukod dito, nagsilabasa rin ang kanyang mga pranks at public stunts na nakikipag-away sa mga security at bystanders para sa content. Hanggang sa mas lalong lumawak ang kanyang global reach, dumating ang panahon kung saan si Vitaly lumipad patungong Pilipinas para sa kanyang mga viral pranks at live stream adventures. Ang tanong umubra kaya ang kanyang prison immunity? Pagdating niya sa Pilipinas, nagpunta siya sa Boracay. Tila para sa simpleng bakasyon lang. Pero doon pa lang, may ginawa na siyang kaguluhan nang away ba naman ng surfing instructor matapos tanggihan ng safety briefing at nagsabi ng masasamang salita. At pagkatapos, inutusan pa niya ang followers niya na sirain ang reputasyon ng business nito. Pero simula pa lang ito dahil pagdating niya ng Metro Manila, mas malala pala ang kanyang mga pasabog. Sa mga video na nag-viral sa social media, kita ang mga panggugulo ni Vitaly na para sa marami. Sobrang papansin at istorbo tulad ng panggugulat sa mga naglalakad, pag-iingay sa mga tao habang may kinakausap sa telepono. May nilapitan pa siyang isang matandang babae na tahimik lang na naglalakad at sinabihang, "I'm going to rob you." Kung ano-ano pang pinaggagawa niya sa kalsada kung saan nang-aagaw siya ng bisikleta, tricycle at ng bangga ng mga sasakyan. Kita pa sa video ang isang lalaki na na-injure ang paa dahil sa kagagawan ni Vitaly. Umangkas din siya sa isang motorsiklo. Pilit na pinaandar ito sa driver kahit na ayaw nitong magpaistorbo. Nag-ala Spider-Man din siya at umakyat sa bubong ng jeep habang umaandar ito. Kahit ang mga traffic enforcer, inaagawan niya ng trabaho. Pilit siyang nagmamando ng traffic kahit na paulit-ulit siyang pinagsasabihan na bawal. Wala siyang pakialam. Basta makuha niya ang eksena para sa live stream. Isang enforcer naman sa BGC ang kanyang napagtripan. May mga bastos itong mga hirit. Hanggang sa sumakay siya sa motorsiklo nito at pinaandar. Hinihintay na sitahin siya ng enforcer. Hindi naman siya nakalayo, pero abala ito sa enforcer na nagtatrabaho. Sa isa pang video, makikita si Vitaly na nakikipagbiruan sa isang gwardya. At sabi ba naman dito, "Can I give you a kiss?" Natameme na lang ang gwardya hanggang sa kinuha niya ang sombrero nito at tumakbo palayo. Pati ang iba pang mga gwardya, hindi niya tinigilan. Kinukuhanan niya ito ng video kahit tumanggi na itong ma-exposed sa kanyang live stream. Sa loob ng mall, tinangay niya pati ang isang LED face mask. Maging ang electric fan sa isang restaurant sa kanto, hindi nakaligtas. Nakuha niya pang nakawin. At sabay sabing, "That's my only fan." Sa isang hotel, sinubukan niyang pumasok sa baggage scanner. Nginingitian na lang siya ng ibang gwardya. Nagpapakita na hospitable at marespeto pa rin ang mga Pinoy sa kabila ng mga panggugulo. At isa sa pinakamalaking abala na ginawa ni Vitaly ay nang pumasok siya sa mismong kusina ng isang fast food restaurant. Kinalikot ang mga gamit at pinaglaruan pa ang spaghetti noodles sa burger stove. Isang malaking istorbo sa mga empleyado. May hangganan ang pagiging hospitable ng Pilipino. Walang kaalam-alam si Vitaly, napapanood ng mga otoridad ang lahat ng kanyang mga ginagawang kalokohan sa bansa. Dahil live si Vitaly sa isang streaming app, ang balak niya talaga ay inisin ang mga tao para mas dumami ang kanyang viewers at kita. Pero dahil nga sa kanyang mga nakakaistorbong stunts, agad na kumalat sa internet ang mga videos niya. Naalarma ang mga Pilipino sa mga pinaggagawa ni Vitaly sa bansa. Pati ang mga pulis ay uminit ang ulo sa hindi katanggap-tanggap na asal na ito. At ang plot twist sa lahat, ang mismong presidente ng Pilipinas ay napanood ang video ng insidente at gumawa pa ng sariling reaction video. Tinawag niya pa si Vitaly na siraulo. Ayon sa Pangulo, dapat nang pumalag sa mga bully ang Pilipinas at aaksyon ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Nangangahulugan, nasa malaking gulo na nga si Vitaly. Nagplano ang kapulisan. Isang araw, sa isang Pasay hotel, arestado na ng mga otoridad si Vitaly. Pero imbis na magpakumbaba at humingi ng tawad si Vitaly, walang kadala-dala. Nang dalhin ito sa presinto, nag-flying kiss pa ito na animoy wala siyang pakialam sa kahaharaping problema. Sa isang press briefing kasama ang opisyal ng kapulisan, kung ano-ano pa ang pinaggagawa ni Vitaly habang nakaposas. Kinuha ang sombrero ng isang opisyal, pumapalakpak at nagta-thumbs up, halatang nangiinsulto pa. Kaya naman,
Imbes na kaawaan, walang planong magpakumbaba ang gobyerno ng Pilipinas at desididong turuan ng leksyon si Vitali. Naharap siya sa patong-patong na kaso tulad ng unjust vexation, alarm and scandal, attempted theft, burglary, unauthorized recording at public disturbance. Kung mapatunayang may sala ay pwedeng umabot ng 18 buwan hanggang 24 na taon ang kanyang prison time. Pero ang sigurado, undesirable alien na sa Pilipinas si Vitali. Ibig sabihin, kailangan nang maideport. Kaso nga lang, tumanggi ang kanyang mga bansang pinagmulan na Russia at USA na tanggapin siya. Kaya si Vitali ay tatagal pa sa kanyang parusa sa Pilipinas hanggat hindi siya maaaring i-deport at hindi pa nalulutas ang kanyang mga kaso. Pero hindi nagtatapos kay Vitali ang kwento. Dahil pati ang kanyang videographer na Pilipino na kasama niya sa lahat ng kanyang kalokohan sa bansa ay may kahaharapin ding parusa. Ayon sa mga ulat, nasampahan ng videographer ng kasong unjust vexation kaugnay sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act at RA 9995 o Anti-Photo at Video Voyeurism Act. Natakasan man ni Vitali ang napakaraming kaso niya noon sa ibang bansa. Sa Pilipinas, halatang nahirapan siya. Pagkatapos lamang ng 2 buwan, nangayayat siya ng husto at hiniling na makalaya dahil apektado na raw ang kanyang mental health. Para sa iba, prank lang ang ginawa ni Vitali at masyadong mabigat ang parusa. Pero marami din naman ang nagsasabing dapat lang maging halimbawa ang kaso ni Vitali kung ano ang mangyayari kapag inabuso ang hospitality ng mga Pilipino. Kaya naninindigan ng bansa na kailangang turuan ng leksyon si Vitali alinsunod sa batas ng Pilipinas. Kung atensyon ang hanap ni Vitali, nakuha niya ito at sobra pa. Pero ang inakala niyang simpleng gimmick lang ay nauwi sa mga seryosong kaso na kung tutuusin ay maaari niyang ikabilanggo ng ilang dekada. Oo, may mga video siyang namimigay ng pera, may pa-charity pa minsan, pero ang mabuting gawa ay hindi pa nakip sa gulo. Kaya tandaan, aanhin mo pa ang pera at kasikatan kung ang kahahantungan mo naman ay bilangguan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.